Isang mapagpalat, mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muli ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw po, pag-uusapan natin yung napabalitang meron na daw warrant of arrest para kay dating Pangulong Digong Duterte. Galing po yan sa ICC, mga tagapanood. At syempre, alam naman po natin kung saan manggagaling yung mga ganyang balita. At yun nga, sinabi nga daw po doon sa palasyo na mayroon na daw warrant of arrest. Yun yung palabas nila. Siyempre naman, ipinukul yan agad, mga tagapanood. Ito po yung nakita ko, ha. Ito po yung napansin ko sa kanila. Usap-usapan sa Malacanang na mayroon ng arrest warrant galing sa ICC. Tapos ipinukul yan doon sa mga vlogger nila, mga kakamping vlogger nila. At yun po yung nagpakalat ng mga fake news dahil nga daw po sa pagpunta ni Tatay Digong Duterte sa Hong Kong, tumakas na nga daw dahil may arrest warrant na galing sa ICC. Pero nung ma-interview po sa programang teleradyo si Attorney Maria Cristina Conte, isang ICC Assistant to Counsel, tagapanood, hindi niya po alam at sinabi niyang makikibalita pa sila at manggagaling daw po yung info na yan doon sa pamahalaan. At sinabi niya rin dito, mga tagapanood, na ang paglalabas daw ng warrant of arrest galing sa ICC ay confidential yan. Meaning, mga tagapanood, yung confidential yan, walang makakaalam dyan. Hindi po ba? Pero bakit ang daming mga vlogger, ang daming mga tao yung nakakaalam hanggang sa ibinalita na nga po ito dito sa mainstream media? Kasi nga kalat na pag-uusapan na po, mga tagapanood. Kaugnayan kasi sa pag-alis ni Tatay Digong Duterte papuntang Hong Kong. At sinabi pa po nila dito, paano daw ma-aresto? Tumakas na nga. Paano ma-arestuhin? Wala ngang warrant of arrest. At hindi naman po tumakas si Digong Duterte, mga tagapanood. Umattend po siya sa rally. Campaign rally po yan ng PDP laban doon sa Hong Kong, mga tagapanood. Masyado lang pong paranoid yung mga kalaban nila dahil malakas po talaga ang panig ni Tatay Digong Duterte. Kaya simulan na natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Apo, thank you, attorney. Napatawag kami kasi nga nabasa namin yung balita na di umano ay inaresto na o may arrest warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yun? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan, yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno ang magsalita tungkol dito. Attorney, kanina kausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Naku, makikiabang-abang pala tayo. Sa bahagi ng ICC, ang mag-a-announce niyan ay si Karim Khan. Kasi sa totoo, ang warrant of arrest, secret yan or confidential. Yung iba pang punto yung you have to unseal the warrant or make it public. And that moment will be announced by Karim Khan. In previous cases, a day after, in-announce niya na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Kaya may parang 2 stages pa yan. Na-request pa lang ba o meron nang lumabas o na-enforce na. Actually, yung pa. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. Nandun sa Hong Kong, nakikipag-meet sa OFWs. So, paano po yung pwedeng gawin doon? Would you know kung nakikipag-ugnayan na ang ICC sa China? Naku, I don't think that according to the member state ang China. Yes, correct. And has not indicated any intention to cooperate with it compared sa Philippines na ayaw man natin mag-cooperate pero dahil naging member tayo, sige, may Interpol, medyo ayaw na mag-cooperate. Kaya ang palagay ko, either abangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant, that would signal the time that Duterte or anyone is an internationally wanted criminal. 2, abangan natin kung babalik si Duterte. So, si Karim Khan or si Duterte kung babalik siya para sa araw ng Dabawenyo, parang meron sa March 16 na activity, at sa pagsisimula ng local elections. Tandaan niyo, tumatakbo yan. Kita niyo po, mga tagapanood, yung broadcaster po, tinawagan yung isa sa mga parang nagtatrabaho ba yan? Hindi ko alam kung nagtatrabaho siya or stop siya dyan sa ICC. Itong si Attorney Maria Cristina Conte, no, para magtanong kung
na mayroon ng warrant of arrest, aarestuhin na ba o naaresto na yung pagkakasabi ng isang lalaking broadcaster. Pero sinagot po sila ni attorney na wala pa o hindi niya alam na meron. Dapat daw manggagaling yan sa gobyerno. Kasi nga naman confidential po yan. Ang makakaalam lang po daw niyan is yung mismong si Presidente Marcos. Kasi confidential po yan mga tagapanood eh. Hindi yan basta-basta ipapaalam dun sa kung sino-sino na. Lalo na dyan kay Tililing, kay Trillanes. Tapos doon sa mga tunay na fake news vlogger na alagad naman ito ni Tamba at nito ni Marcos. Tagapanood ay nako. Miski ito yung babaeng broadcaster, tinanong niya rin si Castro, yung spokesperson o sabi pa nila na may attack dog ng Malacanang tungkol doon sa warrant of arrest nga ng ICC. Pero yun din, sinabi niya na wala pa daw po silang alam o wala pang lumalabas na detalye patungkol doon. Pero bakit kumakalat yung ganung balita? Diba? Ibig sabihin po, may source na nagbigay doon sa mga fake news vlogger na yun. Alam naman po natin kung sino yung kinakampihan nun dahil kitang-kita naman po sa kanila. O tapos ngayon sasabihin po nila, ang nagpe-fake news daw po yung mga vlogger na pumuprotekta o dumidepensa o defender ng mga Duterte. Diba? Halatado po sila mga tagapanood na magaling silang mambaliktad sa katotohanan. Tutuloy po natin video mga tagapanood. March 28 yata ang start ng local elections at kung wala pa siya dito sa Pilipinas, nako, ibig sabihin, may isang bagay na pumipigil sa kanyang bumalik dito. Tsaka, attorney, ang liit ng Hong Kong para magstay ka doon hanggang March 16. Ang sikip-sikip ng Hong Kong. Kaya, well, ako, best case scenario and worst case scenario, worst case, lilipat din papunta ng mainland. Bilang kaibigan naman daw niya ang presidente, ewan ko lang kung hanggang ngayon, o lilipat siya sa ibang bansa kung saan mas makapagtatago pa siya. Kaya maraming option para sa kanya at sadly, unfortunately, para sa atin, kailangan lang nating magabang. Pero dahil wait and see tayo dyan sa development na yan, attorney, siguro pakipaliwanag lang yung proseso bilang nabanggit ninyo, confidential yan kapag naglalabas ng warrant ang ICC. So kapag meron pong nilalabas na warrant, attorney, ano ba yan? Sinoserve directly agad doon sa inaakusahan or idinadaan yan sa gobyerno at gobyerno ang mag-e-enforce nun? Yung pangalawang scenario. So, una muna, ang Office of the Prosecutor, pupunta siya sa pre-trial chamber o yung lupon ng mga judges sa ICC, magre-request ng warrant. Kapag na-approve yung warrant, issued yung warrant, kasi dapat huwes ang pumirma or mag-issue ng warrant. Kapag na-issue yung warrant, ipapadala ito doon sa gobyerno kung saan posibleng nandoon yung akusado. At sa atin, Pilipinas, papadala yan. Dati, kung member tayo, meron tayong official representative mula sa DFA. Ngayon, hindi ko sigurado kung may official representative pa yung Pilipinas. Pero, may imagine ko, baka diretso sa Office of the President o kung sino man ang kanyang representative. Dadaan yan sa DOJ at DILG na may law enforcement powers. Ang DILG dahil sa kanyang police, ang DOJ dahil sa kanyang NBI. Siyempre, may pwede din silang eksena or kung kanino pa ibigay ng Office of the President. Sa ibang bansa naman, nadaloy na rin yan. Lahat ng member states ng ICC ay mabibigyan din ng kopya. At dahil merong agreement ang ICC sa Interpol, bibigyan niya din ng kopya ng Interpol kung sakaling public na yung warrant at ipopost sa kanilang website sa red notices or blue notices na internationally, kumbaga, wanted criminal. Kakacheck ko lang nung Interpol. 6 pa lang ang nandoon sa listahan na wanted ng ICC at wala pa doon si Duterte o kung sino pa mang ibang Pilipino. Paano masasama sa wanted list ng ICC? Wala ngang kaso. Ito naman si attorney, papakita parang bugok. Attorney ka pa naman, ang hina ng utak mo, no? Paano magkakaroon ng kaso? Magiging wanted. Dahil unang-una, hindi naman tumakas si Pangulong Duterte. Paano rin tatakas? Ano ba tatakasan? Wala nga siyang kaso. Diba? Dito nga sa Pilipinas, hindi siya kayang kasuhan ni ICC pa. Di po ba? Matagal na tayong wala dyan sa ICC dahil may matatag na tayong justice system. Medyo mabagal nga lang pero meron tayo. Kaya na natin tumayo sa sarili nating mga paa. Kaya na nating mag-imbestiga, humatol, mga ganyan, mga tagapanood. Kaya na natin. Di natin kailangan yung batas ng ibang bansa na manghimasok dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas nagkaroon ng problema. Pilipinas din po
ang dapat umayos niyan. Huwag po tayo laging magpapakanlong sa ibang bansa. Kayang-kaya na natin yan. Ginagawa hanggang ngayon, magpapakatuta pa rin po ba tayo sa ibang bansa? Itong mga tao na to, hindi, puro himod pa rin kayo sa tumbong ng mga taong nasa ibang bansa. At tupagin nyo yung Pilipinas, hindi yung nakikisunod-sunuran kayo parang aso sa mga taga-ibang bansa na yan. So yun lang po mga taga-panood, na nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga taga-panood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Taga-Panood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Duterte talaga kami, solid!